Hi guys! At dahil na-miss ko mag-voice over, ayan, isi-share ko sa inyo itong ganap namin noong March 22. At hindi lang kami yun excited, pati yung batang to, maaga siyang gumising, kaya ngayon ay tulog na siya sa biyahe. Sa kasagsagan nga ng aming pagbabiyahe, madadaanan namin dito yung GMA Network Center. What if no, balang araw makapasok dyan si Princess at makapagtrabaho? Sobrang saya siguro yun dahil isa sa mga pangarap ko ng bata ay makita sa TV. Fast forward, nakarating na kami sa Richmond Hotel at nagche-check-in na si Daddy. Dito pa lang sa lobby, makikita na natin yung pagka-elegant ng hotel na ito. Thank you sa mga mababait na staff ng hotel na nag-assist sa amin. Nasa 16th floor pala yung room namin. Welcome sa aming room na pag-i-stayan namin ng isang araw. Ang room namin ay superior double or twin room na may 2 single bed. Starting price is 4,500 for one night. So, depende yon kung naka-sale or may discount na ibinibigay ang pagbubuk ninyo. Ang maximum guest is 2 person pero si PH ay libre dahil may limit lang po and small family kami. Napayagan po siyang isama. Importante na mag-message po tayo sa email nila para makasure tayo na masasagot lahat ng maayos ang ating inquiries. Itutur ko naman kayo dito sa loob ng room. Pagbukas ng closet, ayan, may 2 extra pillows. Tapos yan, makikita nyo yung bolt. Pwede nyo dyan ilagay yung mga importanteng gamit nyo. Pagdating naman dito sa CR, ayan, napakaganda nito. Meron ditong telepono sa gilid. Tapos ayan, may bathtub pa. Pwede kayo magbabad dyan anytime you want. Kasi nasa loob yan ng room nyo. And pagpasok naman dito sa ating higaan, ayan, may mini ref. Tapos sa ibabaw, meron tayong kapihan dyan, may electric kettle, may set na din dyan ng sugar, cream, and yung coffee. May mini table sa gilid ng ref at ito naman ang view ng ating room. Hinahanda ko na rin yung magiging background ni Daddy sa photoshoot niya. Ngayon pa lang birthday ni Daddy at 26 years old na siya. Nakakatuwa lang isipin na sa sobrang hilig at haba ng pasensya ni Daddy sa setup na ganito, ay hindi rin kami pareho papayag na matapos ang araw na walang magandang picture si PH. O diba, kahit hindi niya birthday, siya pa din ang highlight ng mga ganap namin na buhay. Ang saya niya, diba? Siguro feeling niya sa mga oras na yun, siya talaga yung may birthday. Pag ganyan na yung mood ni Princess, sinasamantala namin nakuhaan siya ng maraming picture dahil may mga pagkakataon talaga na ayaw niya magpa-picture. May makita lang siyang camera, sabi niya na agad sa amin, no picture. At hindi mawawala, syempre, ang aming family picture. Sabi niya ni Daddy dito, tatayo, upo, tapos posing. Alas ilang minuto niya rin ginawa yan, kaya thank you Daddy sa mga bagay na ginagawa mo para sa amin ni Princess. Sobrang na-appreciate ko yun. After ng family picture, nagre-ready naman si Daddy para sa solo picture niya sa ginawa namin background at si PH naman ay pumipili na ng dinner na kakainin namin, char. Ang in-order namin dito ay sinigang na baboy. Medyo pricey siya pero grabe, sobrang sulit, sobrang sarap. Okay, what's that? Daddy, room is better daw. Alright. Hold on. Hold on. Don't touch it. Hold on. Babay. Oh no. Na umagahan naman ay hinanap ni Daddy si Princess. Sa mga oras na yan ay nag-CR ako. Don't worry guys, super secure at hindi yan nabubuksan kaya hindi agad mahuhulog kung may bata kayong kasama. Takot ako sa heights pero grabe yung paghanga ko sa anak ko dahil hindi man lang siya nalulog. Yes, it's bigger. It's bigger. It's a big building. It's a big building. Wow! Dad, I'm gonna go up there. You don't want to go up there? Dad, I'm gonna go up there. You don't want to go out there? I'm gonna go up there side. Sa
Saktong birthday ni daddy namin, balak gawin yung no boyfriend contract. Kaso dahil sa sobrang pagod ay ipinagpabukas na lang namin. Nag-change outfit lang sila at ako na ang naging videographer. Pagtapos ng no boyfriend contract, nagsipilyo muna kami dahil kakagising lang namin. Si Princess lang yung maingay, sobrang enjoy siya at ang sarap sa pakiramdam mag-swimming. Ito ko lang na-experience yung maligamgam tubig ng pool kasi yung usual ay malalamig kaya nung kinuha namin si PH ay nagtantrum siya dahil gusto pa niya mag-swimming. Malapit na din kami mag-check out kaya umahon na kami para makakain ng breakfast at maligpit yung mga gamit namin sa itaas. Nga pala, sa mga magtatanong sa transportation expense namin, maghanda po kayo ng 1,200 plus kung taga Quezon City kayo, back and forth na po yung pamasahin iyon. For food expense and decoration, we allot more or less 3,000 pesos. Kasama yung cake, pero depende sa kanyo. Pag malakas kumain, expect na mas malaki gastos. Yung servings ng food dito sa Richmond ay good for 2 persons. Naghihintay na lang kaming makasakay sa elevator para makabalik sa room at makapag-prepare na papunta doon sa Richmond Cafe. Doon kami kakain ng breakfast, guys. May oras lang yung buffet doon from 9 a.m. to 10 a.m. Kaya sobrang bilis namin mag-swimming para maabutan namin yan at para hindi na rin kami gumastos for food. Matatagpuan ang Richmond Cafe sa second floor. Pagdating namin sa mismong entrance ng cafe ay na-accommodate agad kami ni ma'am papunta sa table namin. Isa sa mga gusto ko dito sa Richmond Hotel ay mababait na staff, palagi silang magalang at nakangiti. Siyempre, sa lahat ng pupuntahan namin, ang pinaka-excited palagi ay yung batang kasama namin. Dahil saktong 10 a.m. na ata kami nakarating ay nagmadali kami kumuha ng food. Saktong 10 a.m. dapat tapos na yung breakfast. Kaso parang yung next na nila siguro dahil madami-dami pa yung food at nasa pool pa yung iba. Natapos kami kumain bandang 10:30 or 10:40 ng umaga. Kung hindi nyo man maabuti ng buffet, ay meron naman silang set na 1,999. Sulit na mga pagkain dito.